So, punin po natin panahon. Welcome po natin, yun lang natin nakasama, si John Martin. Asan si John Martin? Yung maraming pas na kamay. Welcome tayo, John Martin. Si Kylie. Si Kylie. Ano si Kylie? Tumayo ba? Tumayo ba? Ayan. Nakatayo ka na? Ayan si Kylie. Tsaka si Wilmar. Ano si Wilmar? Wilmar. Ayan si Wilmar. Welcome to, no? Wilmar. Si Kylie. Tsaka si Annie. Ay, mga parata. So, kunin po natin panggang Happy Mother's Day sa bayan at ilaw ng tahanan. Kunin po ang Diyos. Dapat po talaga yung mga nanay nagliliwanag palagi. Opo, kasi delikado pagka hindi nagliliwanag. Dahil pagka hindi nagliliwanag, hindi nakakapagbigay ng liwanag. Parang yung mga tatay naman ay halili. Pagka mahina, o mahina, ay hindi tatatag, yung pamilya. Kaya laging yan, magkasama po yan. So, kung po ang ating Panginoon, tayo po ang tumingin sa ating pagsamba sa Diyos po at tayo po dadako na sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral ng mga salita ng ating Diyos. Dahil po ba tayong makinig? Natatandaan po ba ang ating mga pinapalaran na karahan? Diba? Dapat ating isiksik magbuntis sa ating puso, isip. Ano yung ating mga pinapalakay po o pinag-aaralan sapagkat yan po ay magiging pundasyon po natin sa ating buhay pananampalataya. So, kaya tayo po ay dadako na sa pakikinig. Ihanda po natin yung ating mga panungan, ang ating puso. Pangalala po mga kapatid. Pagkataon po ay nakikinig, makinig. Huwag po natin sayangin yung pagkakataon na hindi tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya ang iba po ay yung kanilang pananampalataya ay hindi gaano katatawag, patibay, alam po dahil kulang po sa pakikinig. Kahit nasa church, hindi naman nakikinig. Kaya, yung ating mga cellphone, ating mga yung silent, mahirap habang nag-aaral, wag po mga kapatid. Kasi kaya tayo narito para sumamba sa Diyos. Kaya, siyempre sa pagsamba sa Diyos, kailangan po yung nakatutok tayo, yung focus po natin, lalo na sa salita ng ating Panginoon. Lalo natin tatandaan na, hindi mo yung ayaw niya, yung tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi wala naman ibang nagbabago sa buhay ng tao, hindi yung kanyang mga salita. Kaya maraming nababago pagka maraming salita tayo ng Diyos na naririnig, napapakinggan, tinatanggap. Tapos walang nagbabago pagka wala tayong naririnig o pinapakinggan. Kaya mahalaga po na oras po natin yung ating pong pakinig at pagdinig sa salita ng Panginoon. At tayo pa naman yung Kuya Ray, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Si Kuya Ray. Maraming salamat po rin, Pastor. Magandang araw po sa inyo lahat. Bago ang lahat, pinabati ko po muli ang mga nanay. Happy Mother's Day. Sa lahat ng nanay, sa lahat ng mama, sa lahat ng maming, sa lahat ng ina, at sa lahat ng magiging ina.
Happy Mother's po sa lahat. Sige po, tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral tungkol sa serye ng sa huling panahon. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa 1,000 taon. At bago po tayo magpatuloy, ay tayo po ay magpapag-aral muna. Review muna po. Salamat po sa nagtawaran nito. Okay. Sige po, tayo po yung magbabalik-aral muna. So, ito po yun, itong po mga linggo ni Daniel. Sige po. Ayan, 70 weeks. Daniel, 70 weeks. Yung una po, at ang napag-aralan na po natin na magsimula na po yung ang 70 weeks nito, noong ang Jerusalem ay itinayo muli. Ito po yun, 7 weeks. Itinayo muli ito, rebuilding of Jerusalem. Natapos po silang sakupin ng Babylonia. Tinayo po ito at it takes 7 weeks or 49 years. Kasi po, ang isang linggo ay katumbas ng 7 taon. So, 7 times 7, ayan, 49 po, 49 years. At pagkatapos naman ito ay sumunod ang pagdating ng ating Panginoon Jesus dito sa mundo. Dito na po yan, sa 60 weeks. Period of time leading up to Messiah the Prince. Ito po yung dumating ng ating Panginoon Jesus, nangaral siya, namatay para sa ating mga kasalanan, nabuhay muli at umakyat sa langit. At yun nga po, at naganap po ito sa loob ng 72 ay 62 linggo. 62 weeks. Ayan po, 62 weeks na nangyari ito equals to 434 years. Kaya pag i-add po ito, 7 plus 62, yan. 69. 69, dito ba? 70 to, di kulang pa ng 1 week pa, kulang. Ito po yung 1 week yung natitira. Ito po yun. Pinag-aralan na rin po natin yan, dito ba? At dahil po ngayon ay andito sa pinatawag na ito po. Church gap, yes, prophetic gap, to be present age. Ito po yung panahon na kung saan binibigyan ng pagkakataon na ang lahat ay maligtas. Lahat po, lahat ng lahi, pati mga hintil, kasama na rin po tayo dito. Binibigyan po lahat ng pagkakataon upang maligtas. Bakit po? Anong layunin ng Diyos sa atin? Sa mga tao. Ang layunin po kasi ng Diyos ay ang lahat ay makabalik sa Kanya. Sumampalataya sa Kanya at Kanyang maging mga anak. Yan po ang layunin ng Diyos. At dito naman po sa ikapitong po ng linggo, ito naman po yung ikapitong linggo, di po ba? Saan nag-umpisa ito? Nag-umpisa ito nang makita sumpo yung Antikristo sa mga bansa na bibigyan mo ng pagkakataon ng kapayapaan. At sa panahon ito ay itatayo po ang templo ng sa Jerusalem. Hayaan silang maghulog at mag-alay sa Panginoon. At pagkatapos po ng 3.5 years, dito po, kalagitnaan. Ano pa nangyari dito? Pinatigil po ng Antikristo ang paghahandog, ang pag-aalay, at dinitwayo niya ang kanyang sarili na siya ang dapat sambahin. Ito na po yung tinatawag na abomination or desolation. Tagalog po ay kasuklam-suklam na walang kapantay. At magsisimula na nga po yung persecution dito sa mga mga palataya. Walang mangyayari, hindi
Hindi po patatagalin ng Panginoon. Bakit po? Ayan po. Asan po yung rapture? Dito. Ito yung rapture. Hindi po patatagalin ng Panginoon yung paghihirap nila ng mga mananampalataya. Kaya, gagawin po niya, i-rapture nila yung mga namatay na muna, pagkatapos yung mga buhay pa, at sasalubungin sila sa pagpapaat ng ating Panginoon. So, yan po. Kung aralan na natin ang propesya, ang prophecy o hula na yung Propeta Daniel na naghahal ang layunin at plano ng Diyos patungkol sa huling panahon. At napag-aralan na natin na meron na lang isang linggo o 7 taon ang natitira na pinagpapalugan ng 7 tapak o selyo, yung rapture, 7 trompeta, 7 mangkok na 30 days or reclamation period, at yung 45 days na restoration period. At magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral tungkol sa layunin at plano ng Diyos sa 1,000 taon o yung tinatawag na milenyo. Ano ba ang gagawin ng Diyos sa loob ng 1,000 taon na ito? Ano ang layunin ng Diyos? Ano ang plano ng Diyos sa 1,000 taon na ito? Atin po itong pag-aaralan at mag-umpisa po tayo sa pagbasa sa Kahayag 20, talatang 1 hanggang 6. Sige po, sa mga pa sa pagbasa, 1, 2, basa. Pagkatapos ito ay nakita ko sa anghel na bumaba mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng bangi na walang kasindahan. Sinundan niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang diablo o Satanas. At tinapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito ay inaharis ng anghel sa bangi na walang kasindahan. Saka isinara at pinatahan ng pito upang gawin siya malabas at makapagdaya para sa mga bansa hanggang hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, paglalaan siya sa loob ng mahiling panahon at nakakita ko ng mga toro at mga nakatutuon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinuputan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa sumpayan ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa dalawan ito. Ni tumanggap na ang tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Inuwi sila upang magkakaroon kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay bubuhay hindi na magkakaan ng 1,000 taon. Pamawad at lubos na pinagkala ang mga kasama sa unang pagbuhay sa mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangaliwang kamatayan. Sila ay magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at magkakali silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Sa pangitain ito ni Pastor Milan ay nakita nga daw niya isang anghel mula sa langit na may hawak na susi at kadena. At sinundan niya ang yung diablo o Satanas at ito'y inihagi sa banging walang kasinlalim saka ikinandato po ito, isinara, tinatakan upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggang hindi natatapos ang 1,000 taon. At ang nakita niya, nakakita din siya ng mga trono at ang mga nakaupong doon ay binigyan ng karapatang humatol. At nakakita rin siya ng mga kaluluwa ng mga taong pinubutan dahil sa pagpapatuto tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sino po sila? Sila po yung mga rapture. Sila yung mga hindi sumamba sa halimaw ni sa marawang ito. Ni hindi sila tumanggap ng tapak sa kanilang loob.
Bakit sila pinuhay? Binuhay sila muli upang maghari kasama ng Kristo sa loob ng 1,000 taon. At ito po ang unang pagbuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay bubuhay din pagkaraan ng 1,000 taon. Pero sabi nila ay mapala at lugas na pinagpala ang mga nakasama sa unang pagbuhay sa mga patay. Bakit sila mapala? Dahil wala na po kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Ibig sabihin, hindi na sila mapapahama. Secure na po sila. Sila ay magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari silang kasama ng Panginoon sa loob ng 1,000 taon. So ano pa ang gagawin ng Diyos sa loob ng 1,000 taon? Yan. Una po, pagpapalain ng Diyos ang Israel. Hindi po ito ang Israel na nakikipag-gera sa Iran ngayon. Pag sinabing Israel, ano pa ibig sabihin ito? Ito po yung mga Hudyo at mga Hintil na mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus. So, paano sila pagpapalain? Ikukubli mo na sila sa mula sa pitong ganto. Sige po, basahin po natin dito yung Isaiah 26, verse 22, 21. 1, 2, read. Bumasa kayo sa inyong bahay, bayan kong hinila. Sarap ninyo ang mga pinto. Magtago kayo hanggang muka ang galing Yahweh. Sapagkat darating si Yahweh mula sa kalangitan upang parusahan ang mga tao sa daigdig dahil sa kanilang kasalanan. Sa gabing ito, mahaya ang mga lihim na pagkaslaan. At mabubulian pati ang kanilang hilingan. So ito, pagpapatungkol ito sa pinagyan na kung saan ay ikukubli nga po ng Panginoon Hesus ang mga mananampalataya na papasok doon sa 1,000 taon o milenyo. At bakit sila itatago? Sabi po dito kasi ibubulis na ng Panginoon yung 7 mangkok. Ano po yung laman ng 7 mangkok? Yung huling puot ng Diyos. At sa tanong nito ay mauubos ang lahat. Lahat ng tao sa mundo, wala pong matitira. Malitaw doon sa mga itatago niya. Itatago sila at poprotektahan ng Diyos doon sa puot na yun. Hindi po sila mapapahama, hindi na maranasan ang puot ng Diyos na yun. At saan po sila itatago? Saan sila tutugli? Basahin po natin sa Karyas 14, talatang 4 hanggang 5, 1, 2, 3. Sa araw na iyon, tatayo siya sa bundok ng mga Unido sa silangan ng Jerusalem. Nakahati ang bundok nito mula sa silangan hanggang sa kanluran. Ang kalahati ng bundok ay lilipat sa Hidara at ang kalahati naman ay lilipat sa Timog at magiging malawak na lambak ang gitna nito. Tatakas sa mga mamamayan nito sa lambak na umaabot hanggang sa Azel. Tatakas sila katulad ng ginawa ng kanyang mga ninuno noong ito sa panahon ng Ari Gilead ng Juda. At darating ang Panginoon ng kanilang Diyos kasama ang lahat ng mga anghel niya. Yan. Tatago po sila Sir, sa Azel. Ito ay malapit lang po sa Jerusalem. At sabi dito ay tatakas sila katulad ng kanilang mga ninuno noong mundo sa panahon ni Haring Uzzias ng Juda. Ngayon, tulad po ito ng panahon ni Haring Uzzias ng Juda na nagkaroon nga pa ng malakas na mundo ng panahon na yun at nagsitakas ang mga tao. Dito po ang nangyayari. Itatago sila sa Azel at para nga po hindi silang matamay sa puot ng Diyos. Tandaan po natin na kapag bumaba ng Panginoon ay hindi niya po isinasama sa kanyang paghatol ang mga mananampalataya sa mga hindi mananampalataya. Pinag-iiwalay po lahat ang pagkakataon nito. Kaya nga po doon sa mga pitong mangkok ay ang mga hinatulang dito ay yung mga naghibagsik sa kanya, yung mga hindi sumampalataya sa kanya. At saan sila itutugli? Sabi po yan sa Hebrew. Pag nagbabasa kayo ng Hebrew, umpisa po dito yan sa right, papunta ron. Kaya nito,
and you shall flee my valley mountain, or shall reach the valley mountain to Azal or Azel. Yan. And yes, you shall flee as you fled from the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. Yan, yung nakakuha na ngayon ng tip para sa pagkakasa ng Hebrew. Galing po yan dito sa kanan, Kaliwa. pakaliwa. Amen. Anong pa sinasabi sa Hebrew? So, kung po sila itatago sa Azel. At kailan mangyayari ito? Tingnan po natin muna ang chart. Kailan mangyayari ito? Sa pagitan ng ika-6 at ika-7 frontona. Ito po yung dotted yung red dotted lines. Bago ibuhos ng Diyos ang unang bangko, itatago po sila ng Panginoon sa Azel sa panahon niya. At sino ang mga itatago ito? Sino po ang mga itatago ito? Ito ang mga mananampalataya pagkatapos ng rapture. Sila ay binubuo ng mga Hudyo at mga Hindi. Mula sa Bosra ay itatago sila sa Azal o Azel, kaya nga po nang binasa natin kanina. Hanggang sa matapos ang paghatol nila sa daigdig na ito. Sila ang unang mga tao na pagkaharian sa simula ng 1,000 taon. Sino-sino sila? Sino-sino ang mga tao na liligtas? Ang 144,000 dyan. Ang mga ito ay malamang ng mga Hudyo at mga Hindi na mananampalataya. At panunod ng Mesiyas ang Israel na Bosra hanggang Jerusalem. So, madalas po pag nabasa natin ng 4,000, iniisip natin o kagaya ng ibang grupo na ang paniniwala nila na 144,000 ay yun lang ang ililigtas o itatago ng Panginoon. Di po ba? Sa Biblia po ay mayroong ginagamit ang mga sumulat gaya ng mga salita o mga numero na mahiwaga po ang kanilang pakahulugan. Dahil sa lingwaheng ginamit doon ay hindi natin masasabi na yung 144,000 na yun ay nagpapatungkol sa numero o bilang ng tao na papasok sa milenyo. Hindi po ganoon ang kahulugan doon na sinasabi ng salita ng Diyos. Gaya nga po na pinag-aaralan natin dito tayo 70 weeks. 70 weeks. Kaya anong kahulugan nito? Taon po ng katumbas nito, hindi araw. Di po ba? Ganon din po dito. Ibig po sabihin, yung pangalan ng grupo na yun na ililigtas ng Panginoon, ang tawag sa kanila ay 144,000. Pagtukoy po ito, pagtukoy. Symbolical lang po ito. Ng grupong aalagaan at puputaktahan hanggang makarating sa milenyo. So, ito po, hindi po ito tumutuloy sa literal na bilang ng tao. Ito po ay pangtukoy doon sa grupo ng tao. At mas marami, at maaari pong mas marami pa sila sa 144,000. Kasi sabi po nga po ng mga Bible scholars ay marami sila. Sa English nga po ay multitude. Mas marami sila. Eh ito sa ating pag-aaral at kaalaman, ang tawag sa kanila ay 144,000. Sila ay mga Hudyo at mga Hindi mga sasampalataya sa Panginoon. At sila po ay ang mga iingatan sa Bosra. Sila po ang mga iingatan sa Bosra. Basahin natin ang pahayag dito. Isa hanggang 4. Basa. So, nakita ko na kayo, apat na anghel sa apat na sulok ng mundo. Pinigilan nila ang apat na hangin upang hinihili sa lupa, sa dagat o sa limang pulong kahoy. At nakita ko isang anghel na galing sa
kailangan at ang gayang pagtatak ng buhay ng Diyos. Bigyan sila sa apat ng anghel at bigyan ng Diyos ng kapangyarihan, paminsala sa lupa at dagat. Sabi niya, huwag kang humihingi sa langit ng lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy, hanggang ilipan na pinakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Ayon sa narinig ko, 144 ang lahat ng pinatatakan mula sa 12 langit ng Israel. So, ang sabi diyan, ang nakita ni Juan, nakatayo ang apat na anghel sa apat na sulok ng mundo. At pagkatapos, yung isang anghel na taglay ang pantatak ng buhay, ng buhay ng Diyos ay sumigaw sa apat na anghel. Wala ang silang pinsalaan ng lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa natatatakal sa loob ang mga lingkod ng ating Diyos. So, iniisip pa natin na magkakaroon sila ng tatak sa loob, tatatakan sila sa loob. Yung ba nasa isip natin? Hindi po. Ang ibig ko sabihin ay hanggat hindi pa nila na-identify kung sino talaga ang sumasampalataya sa Panginoon. Kung sino talaga ang sa Panginoon. Kaya sabi nga ng isang anghel, huwag mo kayo maminsala hanggat hindi pa na-identify mo sa Panginoon talaga. At ang sabi pa ay ayon sa narinig nila ay 144,000 ang lahat ng pinatakan mula sa 12 lahi ng Israel. So, dito, 144,000 lang po yung kakawalan lang sa grupo yun. Hindi po yun yung literal na bilang. Yung 144,000 po yun ay simbolo ng pagtanggos o pagkakompleto ng bilang na aalagaan ng Panginoon at makakapasok sa millennium. Iingatan sila sa Petra bago sila parin sa Jerusalem at itatapo sa Azel. At 3 araw sila nagmamarcha. Nagmamarcha galing Bosra. Pangunahan sila ng Panginoon Jesus papunta sa Jerusalem. At pagdating doon sa Jerusalem, ay meron nila na sila makikita ng mga tao doon, magadatnan, bago sila daling doon sa Azel. Ibig sabihin, habang nagmamarcha sila sa papuntang Jerusalem, may sasama sila sa kanila na mga Hudyo sa daan. Sa daan po, habang nagmamarcha sila, may sasama sa kanilang mga Hudyo at Hintil, mga dadaanin nila, na buhay pa, yung mga panahon na yan sa kanilang kadahayanan. At pagdating nila sa Jerusalem, may dadaanin sila doon, mga Hudyo at mga Hintil. At sino nga pong manunod sila sa kanila? Kung papunta ng Bosra, sabi po dito sa Mikas, 2 hanggang 13, gayun na darating na panahon na kanyang mga maiwan sa Israel ay titipunin ko. Pagsasama-samahin ko kayo sa Bosra tulad ng mga tupa sa kawan, gaya ng pastulang punin ang mga tupa, ang inilumpain ay mapupulot ng mga tao. Magbubukas ang Diyos ng daan para sa kanila at palalayain sila mula sa pagpabihag. Magtatakbuhan silang palabas sa mga pintuan ng lungsod at magiging malaya. Si Yahweh mismo na kanilang hari ang sa kanila ay mangunguna. So, kamagulin sila ng Mesiyas ang lapagmarcha papunta sa Jerusalem mula sa Bosra. At ganun din po ang sinasabi dito sa Isaiah 63:1. Sabi dito, sino itong dumarating na buhat sa Edom? Buhat sa Bosra na ang marilang nakasuutan ay kulay pula. Sino ang nabiting na lalaki ito? Na kung lumakad ay puno ng kasiglahan. Ako ay nagbabadya ng paguntay, ang kalakasan ko'y sapat na upang kayong iligtas. Bakit ko lang ang suot? Tulad ng damit na nagpipisa ng ubas o panggaling alak. Ang sagot ni Yahweh, pinisa ako ang mga bansa na parang ubas, wala nilang tumulong sa akin. Tinatakan ko sila sa tingin ng aking galing. Kaya natigma sa dugo, natigma sa dugo ang aking damit. So, sinipan dumarating buhat sa Edom, buhat sa Edom, buhat sa Bosra. Ang description pa niya ay may marinang daw ang kasuotan niya. Kulay pula
magiting na lalaki na tumulo kasi biglaan itong lumakad. So, sino po ito? Siya po yung Mesiyas, ang Panginoong Jesus, na nangununa sa kanila. So, ayan po, tapos na tayo dun sa mga Hudyo at mga Hindi na tinalo dun sa Bosra, at paglabas nila sa Bosra, papuntang Jerusalem, ay may mga Hudyo at mga Hindi na lalapit sa kanila. Ang sinasabi nga po dito sa Hosea 11, talatang 10 hanggang 11. 10 yan. Sabi po yung susundin nila si Yahweh. Siya ay uuno na parang Diyan. At mula sa kanila ay nanginginig na darating ang kanyang mga anak na lalaki. Nagmamagaling silang darating na parang mga ibon mula sa Ehipto at mga kalapating mula sa Assyria. Sa kanilang tahanan, ibabalik ko sila, sabi ni Yahweh. So may mga hindi pang lalaki. Na parang sila mga ibon mula sa Ehipto, mga kalapating mula sa Assyria. Mga Hudyo po ito nagsasama sa pagmarcha sa kanila. Galing Bosra, papuntang Jerusalem. At sa mga hintil naman, mga babakit ngayon sa Israel, sabi po dito sa Isaiah 14, talatang 1, sapagkat ang Panginoon ay maaaya sa hapon at kanyang pipiliin taong Israel at lalaman sa kanyang sariling lupain sila. At ang taga-ibang lupa ay lalakad sa kanila at sila ay magmasalig sa sangbahayan ni Jacob. So ito yung mga hintil na sinasabi dyan, mga taga-ibang lupain na sasama rin sa kanila papuntang Jerusalem. Sino pang sasama pagdating nila sa Jerusalem? Basahin natin yung Zacarias 12. At ay mga Hudyo pa rin nagsisisi sa Jerusalem. Sige po, basahin natin. Meron po basa. Sa araw na yun, dahil ay gagawin kong mga bagay at mapanilang. Ngayon, kapag sa ang alaksyon sa kususuan, ay tatawin sa nilito parang isang anak o anak na pangalan. Sa araw na yun, iyakan sa Jerusalem. Sa edad, Limon, Nakakami sa buong galing, bawal sa pangalayan, ang lahi lagi, hindi ang makapaging doon. Ang lahi binitan, hindi ang makapaging doon. Ang lahi hindi ang makapaging doon. Ang lahi sinay, hindi ang makapaging doon. At ay ibang lahi, pati ang kanilang kapatid. Oo, daming pati, di ba? Daming pati. Ibig sabihin, maraming lahi ang makikita nila doon sa Jerusalem, pagdating nila sa Jerusalem. Pagpagaling nila sa Bosra, doon naman sasama sa kanilang mga Hudyo at mga Hindi. At pagdating sa Jerusalem, ay may mga nadadatang taon sila, mga Hudyo at mga Hindi. At nakita ng mga Hudyo na sila ay inalagaan mula Bosra hanggang Jerusalem. Sino ang nag-alala? Ang Panginoong Jesus. At makikilala ng mga Hudyo ito yung mga natatlan sa Jerusalem na ang nangunguna sa mga nagmamarcha ngayon ay ang Panginoong Jesus. At ang sabi dito ay ang mga taga-Jerusalem ay gagawin din mga parhin at mapangalaminin. Bakit po? Sa ngayon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sipa, ay tatangin sa nila itong parang isa-isang anak o panganay. Marunirahan po ng mga Hudyo ito na ito ang Jesus na ipinako ng mga ninuno nila. Ito ang Jesus na tinatanggol nila na hanggang ngayon ay hindi nila matanggap na siya ang Mesiyas. At ano po ang mangyayari? Sila ay magsisisi. Yung mga Hudyo po, magsisisi. Sila ay magugulo. Maaaring may mga hintil din po na magsisisi dahil mauunawaan nila na ito ang Mesiyas na magliligtas din sa mga hintil.
So ito po yung mga karagdagan ng mga tao na itataro na mula naman sa Jerusalem, papunta naman sa Azel. Masusugan niyo ba? Amen. Ito po, ulitin ko. Pagkatapos po kasi ng abomination of desolation na magkakaroon na po ng persecution, di po ba? Then, maraming magsisitakas ng mga mananampalataya. Maraming magsisitakas. At doon muna po sila, magtatago, itatago ng Panginoon sa Bosra. Doon po sa Edom, sa may Jordan po ito. Then pagkatapos sila itago, magmamarcha sila, susundin sila ng Panginoon Jesus doon sa Bosra. Magmamarcha sila papunta naman ng Jerusalem. At habang nagmamarcha sila, half day silang maglalakad. At habang naglalakad sila, may mga matadaanan sila ng mga tao. Mga Hudyo, mga Hintil, sasama pa rin sa kanila sa paglalakad papunta ng Jerusalem. At pagdating naman po doon sa Jerusalem, may mga dadatnan naman po sila mga grupo doon ng Hudyo, mga Hintil, at bago naman sila itago doon sa Azel. Amen. Sa may Jerusalem na po ito, tatago. So, ipagdaga sa grupo ng mga tao na sasama ng Bosra, at iba naman yung grupo ng mga dadatnan nila doon sa Jerusalem. So, muli na po, tapos na po Panginoon. Amen. So, ano po po ang gagawin ng Panginoon? Ano pa po ang gagawin ng Panginoon? Bumahay muli ang mga napubutan dahil sa pananampalataya. Amen. Ang mga ito ay ang mga taong napubutan ng ulo dahil sa pananampalataya pagkatapos ng rapture. Hindi nila tinanggap ang tanda ng halimaw o Antichrist Amen. ni sumamba dito. So yung mga napagutan ng ulo po, ano po dito sa Panginoon 2045. Hindi na po nagbabasahin, pinabasin na po natin yung kanina. Sila yung mga nagpalataya, namatay, at pinulutan sa ulo sa panahon ng persecution. Sila yung mga bubuhay muli upang maghari kasama ng Panginoon Jesus sa loob ng 1,000 taon. Sila yung sinasabi ako hindi sumamba sa halimaw. Sila yung unang grupo doon sa unang pagbuhay sa mga patay. So tingnan po natin yung unang pagbuhay sa mga patay. Sa dito sa unang Korinto, 22-24, basahin po natin, 1, 2, read. Sapagkat kung paano mamamatay lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takbang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagbalik niya, at dahil ang wakas. Kapag nagbigay niya ni Kristo ang kawilan sa Diyos, pagkatapos niya malutin ang lahat ng pagkakawin, pamahalaan at kapamilyahan. So ang sabi dito, ang Panginoon Jesus daw ang unang binuhay. Di po ba? At pagkatapos noon, ang mga nasa kay Kristo sa panahon ng pagparito niya, yung rapture niya po, yung nabubuhay ulit. Ibig sabihin, yung mga namatay na mga nanampalataya, mula pa kay Adan hanggang doon sa mga panahon ng mga namatay, bago pumasok ang millennium, kasama yung mga pinubutan ng ulo ay kasama po doon sa unang pagkabuhay. Pagkatapos po kasi ng rapture ay pinubutan na ng ulo yan. Actually, after ano pa nga yan, after abomination of desolation pa lang po, pinubutan na ng ulo. Ano lang pala ng palataya sa parang ito ay mamamatay, mapupugutan ng ulo. Sino? Yung mga nananampalataya, yung mga hindi sasamba sa halimaw. At malamang sa malamang, bago sila pugutan ng ulo, panirapan nila sila. Ito-torture na sila para binigyan sila sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, bibigyan nila sila ng pagkakataon. Pag hindi nila na bakit yung parusa sa kanila, baka i-ano nila ito yung nila yung pananampalataya nila. Ganun ang ginagawa nila, parusa sa kanila, ito-torture nila.
So ano pa po ang gagawin ng Panginoon? Pangatlo, mabilis na po ito. Pagpapalain ng Diyos ang mga makakapasok sa 1,000 taon. So, paano sila pagpapalain? Una, gagawin sa Pinas sa loob ng 1,000 taon. Hindi na siya makakapanghilang at makakapangsala sa loob ng panahon ito. Pangalawa, ang pagkahari ng Panginoon Jesus ay magdadala ng kapayapaan at kasaganahan. Mahaba ang buhay, subalit mamamatay pa ng mga tao. Ang Panginoon Jesus ay magkahari ng Diyos at may pagsik. Ang lahat ay magpapakataon ng palataya, sumunod at mabuhay ng walang hanggan. So, nakita natin yung ibabati sa Satanas sa loob ng 1,000 taon. Hindi na rin po natin ito babasahin. Kapasama na basa natin ito kanina. Sabi nga dito, ginagawa sa Satanas at ginagawa sa Panginoon walang kasulanin. Tinagay na siya. Pagkatapos, isinara. Tinatapan ng pinto upang di siya makapagdala hanggat hindi napagtapos ang 1,000 taon. At pagkatapos ng 1,000 taon, siya ay malalayain sa loob ng maikling panahon. So sa tuloy sa pagkakala, papalain sila ng Panginoon. At anong uri ng buhay nila? At anong uri ng buhay nila? Sabi dito sa Isaiah 65, 17 to 25, sabi dito, ang sabi ni Yahweh, ako ay milikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Ang mataasang nakaraan ay ganag lang nalilimutan. Kaya naman kayo dapat na magawag sa aking ginawa. Ang Jerusalem na aking milikha ay matutunan masaya at magiging masaya ang kanyang mamamayan. Ako mismo ay magagala dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Doon wala ng pagtanis o panaghinan. Ang mga sanggol ay hindi mamamatay. Lahat ng titira tayo ay mabubuhay ng matagal. Itutuloy tayo na sa kabataan ang tao ay 100 taon at hindi umabot sa bulan nito. Ano po? Itutuloy sila isinumpa. Yung papasok po sa milenyo ay mararanasan ito na kung magsaya. Walang pagtanis, walang kalungkutan, at sabi pa nga dito, mga sanggol ay hindi mamamatay pagkatapos iluwan o ipanganak. Lahat ang mamamatay na sanggol. At lahat na titira doon ay mabubuhan ng matagal. Itutuloy tayo ng isang kabataan ang taon na. So kahit 100 years old ka na sa panahon ito, youth member ka pa rin. Nasa youth ministry ka pa rin. Nasa katalis ka pa rin. 100 years ka pa rin. Paano kaya magsawa yung mga kasali sa Pangasinan, Pastor? 100 years. Stick kami. Kabataan pa lang tayo yung 100 years na yun. Sabi dito. Sige po, patuloy po pagbasa sa 21. Magtatayo sila ng katahanan ng kanilang titirhan. Magtatayo sila ng ubas at sila rin ang aani. Hindi tulad ng una sa bahay na ginawa ng iba ang tumira. Sa tanim na haranay, iba ang kinabang. Tulad ng pinutahoy, hangaba ang buhay ng aking mga hirang, lubos ng talpat at kinabangan ang kanilang pinagpaguran. Ano mang gawain, paghirapan nila, tiyak na magbubunga at hindi magparanas ng mga sakuna ang mga anak nila. Pagpapalahan ko ang bahay nila at maging mga susunod pa. Ang dalangin nila ay hindi pa tapos ay aking diringgin at ibibigay ang kanilang hinihiling. Yun. Magtatayo daw kasi ng mga tahanan ng kanilang titirang doon. Magtatayo sila ng uwas at sila rin ng mga ani. So magagawin parang mga tao kung ano to. Magagawin pala. Amen. Hindi yung iniisip natin na kapag andun sila ay sitting pretty na lang. Pag-easy-easy na lang. Hayahay na lang. Wala nang gagawin dahil kasama na nila ang Panginoon. Siguro may mga kumanila din po doon at bibigyan sila ng kanya-kanyang lupa, na kanilang pagtatayo ng bahay, pagtataniman. At
sila din ang makikinabang, sabi dito sa kanilang panagpaguran. At ano mga gawain pinag-hirapan nila ang tiyak ng magbubunga. Tiyak ng magandang ang kanilang kainin. Di po ba? Hindi na masisira ang kanilang pananim. Dahil sigurado wala akong bagyong darating doon. Wala silang naranasang bagyo. Walang lingkod. At hindi rin daw ng daranas ng sakura ang mga anak, ang kanilang mga anak. Ang protection at iingat sila ng tulong. At ang sabi pa, pagpapalaan niya ang lahi nila, maging ang mga susunod pa. Ayun po ang pangyari ng Panginoon sa kanila. At ito pa po, sabi dito, dalahin nila, hindi bigay sa kanila ang kanilang hinihiling. Kahit hindi pa sila matapos manalangin. Sige na, bigyan na napapagsak yung pinapanalangin mo, yung tapos manalangin. Hindi po naman, hindi po kanina ibig sabihin. Ibig sabihin po nito, hindi mahirap huling sa Panginoon. Ibibigay niya kung lahat kung ano ang kailangan niya, paano pinapanalangin niya. Amen po? At sabi po dito sa verse 24, dito nagsasalong parang magkapatid ang asang hubat at tupa. Ang iyon ay kakain ng damo, tulad ng baka. At ang ahas naman ng pagkain ay alabot, ang patakan mo hindi ka nangangamba. Magiging panatag at wala nang masama sa pamamabuto. Sa mundo ng Zion ay mga kapinsada o anumang masama. So, di ba sa panahon natin ngayon, kinakain ng asang hubat yung tupa? Pero sa panahon ito, sa 1,000 taon, hindi po. Magkasaya silang kakain. Diba? Parang magkakapit. Ang leon ay kakain ng bato, tulad ng baka. Magiging vegetarian po yung leon. Hindi siya magiging carnivorous. Vegetarian po. Dahil kakainin yun. Ibig po sabihin niya, magkakaroon yung kakayapan sa 1,000 taon. Hindi sila mag-aaway-away. Magiging BFF sila forever. At sabi dito sa Isaiah, sa halos kataroon din ang sinasabi. Sabi din dito sa Isaiah 11:6. Sige, basahin natin. 1-2, basa. Naninilahan ang asong buwan sa piling ng kondero. Nahihiga ang yapamo sa tabi ng batang kambing. Magkasamang nangyayari ng guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila ay isang batang paslit. Ang baka at osay magkasama sa pamilya natin. Ang mga anak nila ay nahihigang magkakatabi. Ang leon ay kakain ng tamo tulad ng baka. Naglalaro sa mga sa tabi ng lugar ng ahas. Hindi makakahama ang batang hindi. Kahit ay suot niya ang kanyang kamay sa lugar ng ilupong. Walang mananakit o mamimisala o nasasaklaw ng aking mundo na pinagpala. Sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng mga tao kumilala ng tao kung paano ang karagatan ay mapupuno ng tubig. Makikita po natin dito na makakasama yung mga land animal saka yung mga amo. Mangunaw sila ng payapa. Magkakasama sila mahihinahin, maglalaro, di mag-aaway. At sino mag-aalaga sa kanila? Batang paslit. Isang batang paslit. Bata lang po ang mag-aalaga sa kanila. Siguro sa panahon ito, yung mga pet ng mga bata, Leo, tigre, ahas, elefante. Siguro yung mga pet ng mga bata sa panahon ito. Pero alam mo mananakit o mamiminsala sa panahon ngayon. Bakit po? Sapagkat ang mundo ay mapupuno ng kumilala kay Yahweh. Sasamba sila sa Panginoon. Pero may sinasabi rin dito, sabi dito, may pagkahari ni Diyos at may bagsik din ang Panginoon. Sabi dito sa kariyan sa kanyang apat, kailangan maging ng siyang. Masahin ko natin, 1-2, basa. Kapag manubing ka ang mga kaaway, lahat ng nalikas at salot ay pupunta sa Jerusalem. Taon-taon upang sumamba kay Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Ang dakilang ng hari at pakikisama sa pagdiriwang ng isa mga tola.
at mag-imang bansa hindi sumambang sa iyayawe sa makapangyarihan sa lahat, ang hari ay hindi makakaranas ng ulan. Kapag ang Egipsyo ay pumunta sa Jerusalem, padadalahin sila ng salot tulad ng ipinadala sa mga bansang hindi nakikita sa pagdiriwang ng isa ng Moldo. Iyan ang paparusa sa Egipto at sa mga bansang hindi nakikita sa pagdiriwang ng pasaway din naman. Ayun, hindi pa rin palang mention dito sa millennium. Di ba? Sa pinasa natin, wala, mangyayari. Sinasabi po dito na mayroong pagsampa sa Jerusalem, taon-taon, kailangan dumalo ang lahat. Pero paano nga sasamba ko dahil sa buong ko? Pupunta pa sila sa Jerusalem para sumamba. O wala, yung tayo nakalagay dito. Dito ba? Wala kang maitatahilan para hindi pumunta na. Unang-una po, di ba? Nakatag na yung mundo, wala ng taga. Madali na ang isang transportation. 1 week pa bago mag-pilgrimage. Hindi ka nang maglakbay. Dahil minsan nalang po ito kasi wala ng dagat. Naglalaro po ang dagat. Wala ng dagat sa panahon dito. Kailangan kailangan po lahat ng bansa at pinunta. At kapag hindi, ano ba? Ano ba mangyayari? Hindi sila makakaranas ng ulan. Sabi pa nga ba dito, pag hindi pumunta ang mga taga-eleksyon, mga eleksyon, salot ang padadala sa kanila. Bakit ito may babala? Kasi po, kahit napapasok sa millennium ng mga kadalagaan, yung bago sila nakapasok, ano na yung talaga sila sa Panginoon, di po ba? Pero nilipas ang 1,000 taon, matagal po, 1,000 taon. So magkakaroon po ng 25 generation sa loob ng 1,000 taon dito. Ang tapos sa isang generasyon, ang isang generasyon ay pinagka hanggang doon sa pinanganak ng anak mo. Sa generasyon po ito. At pag pinanganak yung ako mo, 7 generation po ito. Ibig sabihin, dadami sila dadami. Yung mga pumasok sa millennium, ay mga mananampalataya, at yung mga susunod sa kanila, yung mga saling bahay, hindi po sila nakakasiguro kung sila ay magiging masubit pa rin sa ating Panginoon sa kanilang pananampalataya. Malamang ay mangyayari kung ang susunod na henerasyon ay may mga mananambay sa pananampalataya. Minsan po kasi ganun din tayo, di po ba? Minsan po napapabayaan natin yung ating mga anak, o po, masunod sa Panginoon, di po ba? Sa isang pamilya, ibinira, yung lahat ay mananampalataya, di ba? Tandaan po natin na ang kaligtasan ay individual. Hindi po na ang magulang natin ay pastor, ligtas na tayo. Hindi po na ang asawa natin ay nag-minister, ligtas na tayo. Hindi ko kapatid natin, ay worship leader, ligtas na tayo. So, ano ang gagawin para maligtas? So, pakita ko sa Panginoon. Kasi yung mga pumasok sa millennium ay meron silang mga mananampalataya yun, di po ba? Yung talaga mananampalataya yung batch yung pumasok. Ang problema, yung mga naging anak nila, naging apo, yung saling lahi, hindi po nakakasiguro na sila ay masunod pa rin sa ating sa kanilang pananampalataya. Kaya ano yung nagiging ito nga po yung sagot po sa nakaraan bakit may pag-asa na makapasok sa millennium? Hindi tiyak, di po ba? Doon sa bagong. Doon sa bagong langit at bagong daigdig. Kaya yung na pumasok sa millennium ay meron silang pagkakataon na pumasok din sa walang hanggan, doon sa bagong langit at bagong daigdig. Sabi dito, sila ay may pagkakataon pumasok sa walang hanggan. Ay po sa pahayag, 20, talatang
dalawa ang lima. Basahin po natin. 1, 2, 3. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging mga lupa at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Pinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa din ang kamatayan at hindi ng mga patay ang mga kalabang sa kanila. Pinatulan ng lahat ayon sa kanilang ginawa. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang naglilihin ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang magawang kamatayan. Tinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat sa pangalan ng buhay. Amen. Ito po yung final judgment na. Ito yung God throne judgment. Sabi dito, nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay. Dahil dakila o awa. Ibig sabihin lahat ng tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Maging sila man ay mayaman, mga pinuno, mahirap, mga tanyag, sikat, at binuksan daw ang isang aklat at meron pang binuksan na isang aklat. Yung pangalawang binuksan ay aklat ng buhay. At ang sabi ay tinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat sa ikalawang aklat. Sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, hindi kung makasama ka dun sa milenyo, ay secured ka nun. Dahil binuksan yung ikalawang aklat ng buhay, dahil meron hindi nakasulat at meron din na nakasulat ang pangalan doon sa aklat ng buhay. At yung nakasulat doon sa aklat ng buhay ay yung maliligtas. Tandaan po natin yung bawat isa sa atin ay nagbibigay sulit sa Panginoon sa lahat ng ating mga ginawa. Susulit po ng Diyos ang mga gawa ng bawat isa at ayaw po sa kanyang makaparingan at matuwid na paghatol. Amen po? So, ano pa po ang gagawin ng Panginoon? Tapapansin naman si Satanas at ang lahat ng mga suwagin. So, pagkatapos ng layunin ng Diyos sa pagpapanatili sa Diablo, ay ilalagak niya sa lawa ko kasama ang halimaw, ang bulaang propeta, at ang lahat ng hindi nakabalik. Mamata ay nag-iuksik sa Panginoong Jesus. So, ito na po ang katapusan ng Diablo. Sabi po dito sa Pahayag 20, sa Rupitan, pagkatapos ng 1,000 taon, ay palalawaan si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Dadakas siya at dadalawin ang mga bansa sa buong mundo, ang Gog at Magog. Titipunin niya ang mga ito at sasama sa pakikipagdigma. Ang hukbang ito ay magiging simbahan ng mahangin sa tabing dagat. Kumalat sila sa buong mundo at pinaligiran ang kampo ng mga hiniran ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. Ngunit, mula ng apoy mula sa langit, at tinupok ng mga sampung Satanas. At ang Diablo ng bawa sa kanila ay itinapon sa bagat na apoy at asorpagay na nakulat din sa halimaw at sa huwag na propeta. Magkakasama silang panghirapan, araw, gabi, at magpakailanman. So, nang palahain ko ang Diablo, ay makapagdaya pa po siya sa mga bansa sa buong mundo. Pinipin lang naman ito, isama sa pakikipagdigma. Ito na po yung huling rebellion na gagawin ng Diablo dapat sa Panginoon. Kung nakarat sila sa buong mundo at pinanigilan ang kampong ng hinirang at maging ang Jerusalem. Ngunit ano nangyari? Umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang kampong ng Diablo. Ibig sabihin, paano sila? At ang Diablo ng daya ay kanilang itinapon sa bagat ng apoy at asorpagay na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwag na propeta. At magpakasama silang pahihirapan, araw, gabi, magpakailanman. Non-stop po. Never ending yung gagawin pagpapahirap sa kanila. At panglima po, makakalahati pa rin tayo. Sampo ito
unang punto po natin, harapin na nila ang mga namatay na hindi nasama sa unang pagkabuhay na muli. So pagdating sa lakas, harapin na naman ng Diyos ang lahat ng mga hindi nakasama sa unang pagkabuhay na muli. Sino po yung nasama din sa unang pagkabuhay? Mula pinaaban, mula namatay pinaaban, hanggang doon sa Great Tribulation po yun. Yun po yung mga unang pagkabuhay sa mga patay. Amen. Kasama dito ang mga hindi na nagpalataya mula kaalaban, ang mga hindi na nagpalataya sa kabilang milenyo, malamang ang ibang mga anghel na naghimagsik. Lahat ng hindi kumilala sa Diyos sa buong kasaysayan. So parang saan ang mga anghel na naghimagsik? Sabi po dito sa Isaiah 24:21, darating ang araw ng pagkaroon ng Yahweh, ang higbo ng kasamaan sa himpatawid, gayon din ang mga hari dito sa daigdig. Ibig sabihin, yung mga tao, at yung mga fallen angel, ay mga tulong din, tatarusahan ng Yahweh, magkasabay po. Tulad ng mga binanggo, hinihulog sila sama-sama sa isang malalim na Panginoon. Hinihulog sila sa piitang bakal at paparusahan paraan ng maraming araw. So, yung mga hindi mananampalataya, sa mga sa daigdig at yung mga anghel, fallen angel na naghimagsik, sabay-sabay po silang husgahan ng Panginoon. At ayon naman po dito sa awit 82, 7, yung mga 7, anong pagkamanan ninyo? Wala kami naganaman. Sa gitna ng kabilinay, doon kayo ang namahan. Sa ibabaw ng lagig ay wala ng katanungan. Ang sabi ko, kayo Diyos, anak ng kataas-taasan. Ngunit tulad itong tao, lahat tayo mamamatay. Katulad din ng prinsipe, paano ang inyong buhay. Ito po yung mga inahil na naghimagsik kay Yahweh. Ito po yung mga inahil na hindi hinapay ng tama. Yung paghatay nila at pagod sa kasamaan. Kaya ang ginawa sa kanila ng Yahweh, ginawa silang mortal. Pwede silang mamatay. Papalaw ang kanilang buhay at kasama silang parurusahan. Yan. So ano po ang susunod? Pagkatapos ng milenyo, masisimulan na ang bagong daigdig. Sige, basahin natin yung Tahalat 21, verse 1 to 4. 1 to read. Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho ang dating langit at ang dating lupa at wala naging dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bahay ni Jerusalem, na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babae kinakasal, handa na at gaya na gaya sa pagsalubong sa lalaki mamamasawa niya. Narinig ko isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siya kasama si Kuya. Siya ay magiging mamamayan niya at siya ay makakapili na nila at magiging Diyos nila. Papakainin niya ang mga lunas ng kapatang. Ang kaya ng kapatayan, maluputan, iyakan o sakit sa pagkakalipat na ng daming kalagayan. So, pagkatapos po ng milenyo, magsisimula na ang bagong daigdig na kung saan ay mananahan na ang Panginoon kasama ng mga pinangal. So, ayan na po. Ito na po yung inaral natin. Yung milenyo, mga 1,000 years, saka itong light from judgment. Ang susunod po, the new Jerusalem. Yan po ang susunod natin pag-aaralan. Ang huling yung tupo ng hula ni Daniel ay sa susunod ng video. Wag po tayo maaral.
Walang kwento. So, ano tayo gagawin ng Diyos sa loob ng 1,000 taon? Pagpapalain ng Diyos. Pagpapalain ng Diyos ang Israel. Pagkakala, bigyan muli ang mga napulitan dahil sa pananampalataya. Pagpapalain ng Diyos ang mga nakakapasok sa milenyo. Tatapusin nila si Satanas ang patang ng Suwaili. At nakatulang niya ang mga namatay na hindi nasama sa unang pagpabuhay ng muli. So sa ating pagtatapos, inawal ko namin masinsin kung anong gagawin ng Diyos pagdating sa wakas. Amen. Samantalang lahat ng mga nangyari, ang habag at pagmamahal ng Panginoon ay nandoon sa mga handang magsisi at magbalik doon sa Kanya. Amen. Mangyayari ka ang plano ng Diyos. Iniuutos niya magbalik doon ang lahat habang may panahon pa. Tayo naman mga nailigtas na ay inatasan humalayo at pabalikin sa Kanya ang lahat ng mga tao. Yung Great Commission po. Mapalad ang lahat ng mga nailigtas na at naililigtas pa. Hindi nila maranasan sa lingkod ng Diyos na darating sa lahat ng mga naghihimagsik sa Kanya. Amen. Maraming salamat po.